Good day mga ka-sports natin dyan. Tots Carlos, isa sa mga hindi nga nakuhang maging import sa South Korea. Kasama niya si MJ Phillips at Maylin Paat. Nabiguman ang ating Tots Carlos ay alam natin at hindi naman natin maikakaila na isa nga si Carlos sa mga pinakamagaling natin opposite hitter sa ating bansa. Ngunit ang kanyang kagalingan at 38 points sa Pinas ay hindi nga umubra sa South Korea. Ano-ano kaya ang mga naging dahilan at pagkukulang ni Tots Carlos at bakit hindi nga siya nakuha bilang import? Gayunpaman, kahit sabihin natin na hindi man nakuha si Tots Carlos, ay hindi naman natin maitatanggi na isa nga siya sa mga pinakamagaling at talagang sinayang siya ng South Korea para nga hindi siya kunin import dahil alam natin na malaki sana ang kanyang maiaambag sa team na kanyang mapupuntahan. Ngunit pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga kakulangan kung bakit siya hindi nga nakuhang import. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Tots Carlos, maraming nagulat sa kanyang mga fans matapos nga na hindi nga umubra ang kanyang kagalingan pagdating sa South Korea. Sobrang dami naman kasi ang mga nag-try out nga doon iba't ibang bansa kung saan ay talagang malalakas naman ang lahat. Ngunit hindi rin naman talaga natin maitatanggi na isa rin si Tots Carlos sa mga pinakamabagsik na nag-try out. Gayunpaman, hindi lang talaga pinalad si Tots Carlos mapili nga sa nasabi nating pa-try out nga sa Kobo. Bakit kaya hindi napili ang ating Tots Carlos? Gayon isa naman siya sa mga pinakamagaling na nag-try out. Siguro hindi pa panahon ni Tots Carlos. At isa pa sa nakikita natin na dahilan, bukod sa hindi niya pa panahon maging import sa South Korea, ay kitang-kita kasi natin na doon nga sa isang training ay meron ngang eksenang naganap kung saan nga ang ating Tots Carlos ay inaagawan nga ng bola sa pagre-receive dahil kung tutusin ay hindi niya naman iyon area pa para nga i-receive niya ito. Sadya talaga siguro na nakulangan si Tots Carlos sa pabida. Minsan kasi kinakailangan talagang magbida-bida ka rin pagdating nga sa pa-try out. Hindi dito pwede ang mga pa-cute at pabebe. Kinakailangan talagang makipagsabayan ka at kung titingnan nga natin, gayon nga ang ginawa ng number 17. Kung tutusin, mas magaling pa talaga si Tots Carlos sa kanya dahil nakita naman natin ang try out ni Tots Carlos ay malakas naman talaga siyang mag-spike. Pero etong ang bida-bida kung saan nga inaagawan nga ng bola sa likuran ang ating Tots Carlos. Isa yon sa mga nakikita kong dahilan kung bakit nga si Tots Carlos ay hindi nga nakuha maging import. Gayunpaman kahit hindi man nakuha si Tots Carlos, siguro kung tutuusin baka hindi niya pa talaga panahon at mas kailangan kasi siya ngayon ng Creamline. Lalo na nang natalo nga sila ng last game nila kontra nga sa Choco Mucho dahil walang Tots Carlos ay kinabog nga sila ng kanilang sister team. At eto nga mga ka-sports natin dyan sa paparating nga na laban ngayong araw kontra nga sa Petrogas Angels, narito na si Tots Carlos. Makabawi kaya ang nasabi natin Creamline Cool Smashers sa pagkapanalo dahil nga ng prelims ay tinalo rin sila ng Petrogas samantalang nasa number 1 spot ngayon ang Petrogas matapos nga nilang talunin ang Cherry Tigo. At ang Cherry Tigo naman ay wala pang panalo at ang Choco Mucho ay may isa na rin panalo at ang Creamline ay wala rin panalo. Ngayon, susubukin nga ni Tots Carlos na magkaroon na sila ng panalo kontra nga sa Petrogas Angels. Makalusot kaya sila? Comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.